Biglang napaiyak ang isang OFW nang makitang ang kanyang ama ay kumakain ng panis na pagkain. Akala niya ay may cook at katulong ito gaya ng hinihingi ng kanyang mga kapatid. Akala ni Ramil, isang OFW na kakauwi lang galing abroad, may bitbit na malalaking bag at pasalubong, na pag-apak niya sa bahay, sasalubong sa kanya ang amoy ng mainit na ulam at tunog ng masayang kwentuhan. Pero sa halip, isang malungkot na katahimikan ang bumalot sa loob ng lumang bahay na tila kinain na ng alikabok at pagod. At sa mismong hapagkainan, nakita niya ang ama niyang si Tatay Nestor, payat, nangingitim ang ilalim ng mata, tahimik na kinakain ang kaning naninikit at ulam na halatang panis habang pilit nitong nilulunok ang bawat subo na parang lunok ng hirap. Napatigil si Ramil, parang tiglang nawala ang tunog ng mundo. Ang kamay niyang may hawak na duffel bag ay bumigat at ang lalamunan niya ay parang sinakal ng hindi maipaliwanag na sakit. Dahan-dahan niyang tinakpan ang bibig niya para pigilan ang hikbi, pero huli na. Tumulo ang luha niya sa gilid ng pisngi, tumama sa sahig na semento na parang patak ng katotohanang matagal niyang iniiwasan. Tay, mahinang bulong niya. Hindi agad lumingon si Tatay Nestor. Parang sanay na itong kumain sa katahimikan. Parang sanay nang mag-isa. Pero nang marinig niya ang pamilyar na boses, bahagyang nanginig ang kamay niya sa kutsara. Ramil? Halos pabulong din ang sagot. Parang hindi makapaniwala. At doon mas lalong napaiyak si Ramil. Dahil hindi ito ang buhay na ipinangako sa kanya ng mga kapatid niya. Dahil bago siya umuwi, malinaw ang bilin ng mga kapatid niya sa chat. Kuya, dagdagan mo pa remittance ha. Mag-hire na tayo ng cook at katulong para kay tatay. Nahihirapan na siya. May kasama pang picture. Si tatay nakangiti, may bagong lamesa raw at maayos na kusina. May caption pa, "Salamat kuya, gumaan na buhay ni tatay." Kaya si Ramil, kahit puyat, kahit halos hindi na makatulog sa abroad, kahit nanginginig na ang kamay niya sa overtime, nagpadala. Nagpadala siya hindi lang ng pera, kundi ng pag-asa. Ang akala niya may nag-aalaga na sa ama nila. Pero ngayon, ang totoo, ito ang nakita niya. Panis na pagkain, lumang pinggan at ama niyang tila unti-unting nauubos. Huminga ng malalim si Ramil. Pinilit niyang kumalma pero nanginginig ang boses niya. Tay, bakit ganyan ang kinakain mo? Tanong niya, nangingilid ang luha. Nasaan si ate? Nasaan si bunso? Nasaan yung cook? Yung katulong? Dahan-dahang ibinaba ni Tatay Nestor ang kutsara. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tinitigan niya ang pagkain na parang nahihiya rito. Parang ayaw niyang makita ni Ramil ang kahirapan niyang nakahain sa plato. May dumadaan minsan, anak. Pero ayos lang ako, anak. Hindi, tay. Napalakas ang boses ni Ramil pero basal. Hindi to ayos. Panis yan. Bakit mo kinakain? Doon lang tumingala si Tatay Nestor at sa mata niya may kung anong pagkapagod at pag-iingat. Parang matagal na niyang iniingatan ng damdamin ni Ramil sa malayo. Wala nang sayang, anak, mahinang sabi nito. Baka bukas, wala na naman. Parang tinusok ang dibdib ni Ramil. Timitigan siya sa paligid, sa mga dingding na may bakas ng amag, sa bintanang luma, sa kusinang kulang sa gamit. Sa sulok, may isang babae, si Nanay Lita, nakaupo sa lumang kama, tahimik, nangingilid ang luha habang yakap ang isang batang lalaki na naglalaro sa sahig. Hindi niya namalayan kanina pero naririon sila, parang mga aninong natatakot magsalita. Nanay, bulong ni Ramil, lumapit. Anong nangyayari dito? Hindi makasagot si Nanay Lita. Tanging pagyuko at pagpunas ng luha ang naibigay niya. At doon mas lalong nagdilim ang pakiramdam ni Ramil. Kung may cook at katulong nga, bakit ganito? Before we continue, comment down below kung saang lugar ka nanonood.
Kung baguhan ka pa sa channel ko, paki-like at subscribe po para di mo ma-miss ang mga bagong upload ko. Salamat po. Sige, tuloy na natin. Sa gabing iyon, halos hindi makatulog si Ramil. Kahit nakahiga siya sa dating kwarto niya, ang kisame ay parang laging bumabagsak sa isip niya. Paulit-ulit sa ulo niya ang picture na sinend ng kapatid niya. Si tatay nakangiti, bagong mesa, maayos ang kusina. Pero ang tunay na mesa ngayon, gasgas, marumi at puno ng katahimikan. Bandang hating gabi, nagising siya sa mahinang tunog sa kusina, parang may nagbubukas ng kabinet. Dahan-dahan siyang bumangon, naglakad ng nakapaa sa malamig na semento. Sa liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana, nakita niya si Tatay Nestor. Palihim na kinukuskos ang lumang kaldero, parang naghahanap ng natirang kanin. Tay, nanginginig na bulong ni Ramil. Bakit di mo sinabi sa akin? Napahinto si tatay, dahan-dahang humarap. Anak, mabigat ang boses. Ayokong mag-alala ka sa malayo. Sapat na yung hirap mo roon. Sapat? Napahawak si Ramil sa dibdib niya. Tay, nagpadala ako, araw-araw, para gumaan buhay niyo. Doon biglang tumahimik si Tatay Nestor. Tumingin siya sa bintana, parang may iniisip na mas mabigat kaysa gutom. Hindi ko hawak ang pera mo, Ramil. Mahinang sabi. Parang may bumagsak na bato sa sikmura ni Ramil. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si tatay, saka dahan-dahang sinabi ang katotohanang matagal ng kinikimkim. Ang mga kapatid mo, sila ang humahawak. Sabi nila, sila ang bibili ng pagkain, sila ang kukuha ng tao. Pero minsan, wala silang naiiwan dito. Minsan, dumadaan lang sila para magpicture, tapos aalis na. Napatulala si Ramil, parang biglang nagkaroon ng tunog ang mundo, pero puro ingay ng galit at sakit. Kaya, panis? Kaya, ganito? Bulong niya, hindi makapaniwala. Tumanggo si tatay, pero hindi siya umiiyak. Mas masakit dahil halatang sanay na siya. May mga araw, dagdag ni tatay, na lumalapit ako sa kapitbahay, humihingi ng tirang ulam. Nahihiya ako anak, pero mas nakakahiya kung magutom si nanay mo. Hindi na napigilan ni Ramil ang hagulgol. Lumuhod siya sa tabi ng ama niya, yakap ang tuhod, parang batang nawalan lang tahanan. Bakit mo hinayaan, tay? Bakit hindi mo ako tinawagan? Humaplos si tatay sa buhok niya, nanginginig ang kamay. Ayokong masira ang pamilya. Baka mag-away kayo, baka lalo kayong magkawatak. Pero sa isip ni Ramil, sira na, matagal na. Kinabukasan, habang tulog pa ang lahat, kinuha ni Ramil ang lumang telepono ni tatay na halos bitak-bitak na ang screen. Binuksan niya ang messages. Doon niya nakita ang mga chat ng kapatid niya. Pa, pasensya na, wala pa akong maibigay ngayon. Pa, next week na lang ako dadalaw. Pa, wag mo nang istorbohin si kuya, busy siya. At sa isang sulok ng drawer, nakita niya ang isang sobre. Mga resibo at maliit na papel na may sulat kamay ni Nanay Lita. Nakasulat doon ang mga petsa. At ang katabi, walang dinala, walang iniwan, ulam galing kapitbahay. Sa puntong iyon, wala nang pagdudungda. Hindi ito simpleng kapabayaan. Ito ay panluloko. Bago magtanghali, dumating ang mga kapatid niya, si Ate Maris at June, ang bunso. Pagpasok pa lang nila, nakasmile na, parang ready sa reunion. Si Ate Maris mabilis lumapit at niyakap si Ramil. Kuya, buti umuwi ka. O di ba maayos na dito? May tumutulong naman kay tatay. May cook na. Hindi na siya pinatapos ni Ramil. Nasaan? Malamig niyang tanong. Natigilan si Ate Maris. Ha? Nasaan ang cook? Ulit ni Ramil. Mas mabigat ang tono. Nasaan ang katulong? Nasaan ang pagkain? Bakit panis ang kinakain ni tatay? Nanigas ang mukha ni June. Si Ate Maris napilitang tumawa. Pilit na kalmado. Kuya, huwag kang magalit. Minsan lang yan. Nagkataon. Hindi minsan.
Putol ni Ramil. Binuksan niya ang drawer. Inilabas ang sobre at mga sulat. Ito, mga petsa ate. Ilang buwan, ilang beses, ilang araw na walang iniwan. Tumahimik ang sala. Si Nanay Lita nakaupo sa sulok, hawak ang kamay ni tatay. Parang ayaw makisali pero nanginginig ang mata. Si Ate Maris, unti-unting bumaba ang boses. Kuya, may mga bayarin din kami. May mga kailangan. Anong kailangan? Kailangan mo ng bagong cellphone? Kailangan mo ng gala? Kailangan mo ng yabang na may cook at katulong sa kapitbahay? Biglang sumabat si June, halatang naiinis. E di ikaw na mag-alaga. Ikaw na maghawak ng pera mo. Akala mo madali bito? Doon napatawa si Ramil, pero hindi masaya. Parang tawa ng taong napuno. Alam mo ba kung gaano kahirap sa abroad, June? Alam mo ba ilang gabi akong hindi kumain ng maayos para lang magpadala? Para si tatay, hindi na maghihirap. Lumapit si Ramil kay Ate Maris, nanginginig ang panga. At ikaw ang nag-request ng cook at katulong. Ikaw ang nag-utos. Pero si tatay, panis ang kinakain. Hindi na nakatingin si Ate Maris. Umiyak siya, pero hindi malinaw kung pagsisisi o takot. Kuya, may utang ako. Halos pabulong. Nadagdagan. Ginamit ko muna. Babayaran ko rin. Babayaran mo? Tanong ni Ramil. Halos pabulong na rin pero mas nakakatakot ang lamig. Paano mo babayaran ang mga araw na nagugutom si tatay? Paano mo babayaran ang dignidad na pinatay mo sa loob ng bahay na to? Sa gitna ng tensyon, biglang umubo si Tatay Nestor. Malalim, masakit. Lumingon silang lahat. Tama na, mahinang sabi ni Tatay Nestor. Huwag na kayong mag-away. Pero si Ramil, hindi na kayang pigilan. Tay, patawad. Lumuhod siya sa harap ng ama. Ako ang nagkamali. Naniwala ako. Hinayaan ko silang hawakan ang pinaghirapan ko. Akala ko, maayos na kayo. Tahimik si tatay pero tumulo ang luha niya. Unang beses sa harap ni Ramil. Doon nagdesisyon si Ramil. Hindi na siya papayag na mauulit. Kinahapunan, dinala niya si tatay at nanay sa maliit na klinik sa bayan. Bumili siya ng gamot, pagkain at nag-ayos ng bahay. Kahit simpleng paglilinis, pagpalit ng sirang gribo, pag-aayos ng bintana. At sa harap ng mga kapatid niya, malinaw niyang sinabi, mula ngayon, hindi na dadaan sa inyo ang pera. Direkta na kay nanay, direkta sa bills. At kung gusto niyong tumulong, tumulong kayo. Pero kung pera ang habol nyo, dito na kayo matatapos. Nagngit-ngit si June, pero walang masabi. Si Ate Maris, umiiyak, humihingi ng tawad. Hindi agad nagpatawad si Ramil, hindi dahil masama siya, kundi dahil kailangan niyang matutong protektahan ang ama niya. Pagkalipas ng ilang araw, naghanap si Ramil ng isang mapagkakatiwalaang kapitbahay na pwedeng tumulong sa bahay. Hindi bongga, hindi para may maipakitang picture, kundi para tunay na may mag-aalaga. Naglagay siya ng maliit na budget para sa pagkain araw-araw at bawat linggo, siya mismo ang tumatawag kay tatay, hindi na sa kapatid. At isang gabi, habang kumakain na sila ng mainit na tinola, tunay na bagong luto, tumingin si Tatay Nestor kay Ramil at mahina niyang sinabi, "Anak, salamat. Hindi dahil sa pera, kundi dahil bumalik ka. Dahil nakita mo ako." Napaluha ulit si Ramil, pero ngayon may halo ng ginhawa. Dahil minsan, ang pinakamalaking sakit, hindi gutom, kundi ang pakiramdam na nakalimutan ka ng sarili mong pamilya. At kung may aral man ang kwentong ito yun. Hindi sapat ang magpadala. Kailangan mo ring siguraduhin kung saan talaga napupunta ang sakripisyo mo. At kung ikaw ay anak, kapatid o kamag-anak, huwag mong gawing ATM ang taong nagdurusa sa malayo. Dahil ang perang inuuwi, galing yan sa mga gabing umiiyak mag-isa ang OFW, pero pinipiling lumaban para sa pamilya.
Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa puso mo, huwag kalimutang i-like at i-share para mas maraming makaalala ng halaga ng magulang at katotohanan sa likod ng sakripisyo ng mga OFW. At kung gusto mo pa ng mga kwentong puno ng aral, emosyon at pag-asa, mag-subscribe ka na sa aming channel. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.